Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, grabe ang ginawa. Contempt si Inday. Nako, nagimbal ang lahat, plano ng Kongreso natupad. Ito po yung stick to the plan mga kababayan na sinasabi ni Kimbo. Saan mga kababayan, isi-share din po natin kasi bago pala makontempt, no? Itong si Yusek Lopez, may nangyari pala mga kababayan, no? Pinagpaliwanag pala itong si Yusek Lopez, mga kababayan, kung bakit na-violate ng Kamara, ang separation of power, di ba? At in-explain naman po ni Yusek Lopez kung bakit nga nagkaroon ng violation ng separation of power ng Kamara at saka ng Office of the Vice President, no? Bago pala i-sign in contempt, no, ni Castro, si Yusek Lopez, bago magbigay ng motion for contempt, itong si Castro, ay ito pala ang nangyari mga kababayan. Sa pagtatanong po ni dahil po yan, no, yan pong contempt na yan ang naging ito ang naging dahilan. Itong pagtatanong ni Congressman Acop. Mamaya mga kababayan, ipaparinig po natin sa inyo yan at ipapakita natin kung ano ba itong sinasabi ni Yusek Lopez na separation of power. Yung paglabag ng Kamara, no, at saka ng dito sa separation of power na ito, okay? At ito pa mga kababayan, i-share din po natin, itong si pag-usapan din po natin itong sinasabi, no, ni Congressman Marcoleta na pakikipagsabuatan, no, sa ICC. Nako, meron palang ganun nangyayari. O mamaya mga kababayan, pakinggan po natin si Congressman Marcoleta sa kanyang pagpapaliwanag kung bakit meron pakikipagsabuatan nga ba sa ICC itong ginagawa ng Kamara. Well, anyway, mamaya alamin po natin yan, okay? At ito na nga mga kababayan, simulan na po natin to. Ito po yung sinasabi ko mga kababayan, no? Attorney Lopez siniwalat ang pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga kongresista. Nang dahil dito, she was cited in contempt ni Castro. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ito. Would you please educate me? How did we violate the principle of separation of powers? For the record, it says, the principle of separation of powers is violated when one branch of government unduly encroaches in the domain of another. Jurisprudence provides that there are only two ways to violate the subject principle, namely, by impermissible interference with another department's performance and by assumption of another department's functions. Here, it is clear that the subpoena was not issued in aid of legislation and thus exceeds the legislative power of inquiry, and its issuance impermissibly interferes with the exclusive functions of the Commission on Audit and infringes upon the independence of the Commission. And then, first, Congress has no power to participate or otherwise take part in any audit process. Obtaining any information in a pending audit clearly does not serve a legislative purpose. So yan, tama siguro yung pagkakarinig ko mga kababayan. Ang Kongreso po ay hindi pwede makialam sa audit process mga kababayan, no? Purpose of drafting or remedying legislation. Second, the audit decisions which the committee seeks to obtain are in cases still pending adjudication, and therefore not final, not conclusive, and cannot be used as a fair, accurate, or intelligent basis for legislation. Third, COA has already published its annual audit reports for fiscal year 2022 and 2023, which are specifically intended to aid the executive and legislative departments in crafting responsive laws and regulations. Fourth, the only purpose mentioned is to expose to the public the use of confidential funds by the offices headed by the Vice President and purportedly
whether such views follow the guidelines. During the subject hearing, Representative Castro stated, since hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report o yung anumang observations ng COA, ang mga taong bayan po interesado dito sa confidential funds at kung paano ito ginamit, kung ito po ba ay sumunod dun sa guidelines. Also, as reported in the media, Representative Castro has been known to say that the Vice President has not yet satisfactorily explained the OVP spending of confidential funds in 2022. She added that the VP still has yet to account how she spent the said funds in 2023 and that she is not off the hook yet. End of quote. This is not related to any legislative purpose. There is no congressional power to expose for the sake of exposure. The determination of whether the utilization of the funds complied with audit guidelines falls within the exclusive mandate of the Commission on Audit. It cannot be overemphasized that COA has the exclusive power, authority, and duty to examine, audit, and settle all accounts pertaining to the revenue and receipts of, and expenditures or uses of funds and property. Constitutional framers envision the COA as a dynamic, effective, efficient, and independent watchdog of the government, and for this reason conferred upon it broad and extensive powers, allowing a committee of the House of Representatives to subpoena audit decisions pertaining to an ongoing audit will only hamper the COA's performance of its duties. On the other hand, the determination as to the legality of confidential funds solely falls within the exclusive mandate of the judiciary. Clearly, therefore, Congress cannot infringe upon constitutional mandates vested upon other branches of the government. So yan mga kabayan, dahil po dyan, no? Yan po yung naging basihan, no? Ni Castro. Na sinasabi ni Castro na hindi sumunod sa rules itong si may paglabag ng rules itong si Yusek Lopez, mga kababayan. Wherein sinasabi lang naman ni Yusek Lopez, no, ang katotohanan. Dahil para kasing parang ang lumalabas dito, mga kababayan, ang Kongreso na, ang Kamara na, ang pinaka makapangyarihan sa lahat ng branches ng gobyerno. Sila na po ang pinaka makapangyarihan. Yun po ang lumalabas para sa akin, mga kababayan. Kasi bakit? Sila, pwede nilang utusan yung COA na, magsabit kayo ng ganito kasi kailangan namin. Kaya nga nagkaroon sila ng copy, di ba? Ng audited report. Tapos, nasasabi ko pong sila po ang pinakamakapangyarihan, mga kababayan, kasi sa kanila, mismo yung mga opisina nila, sino bang may nag-audit ba sa kanila? Ino-audit ba yung kanilang mga budget din? Kasi pag hindi po ino-audit yan, mga kababayan, masasabi natin sila na talaga ang may pinakamakapangyarihan, no? Sila na ang pinakamakapangyarihang ahensya or branch ng gobyerno, no? Dahil hindi sila hindi sila pinakikialaman. Yung COA, wala. Sino ba ang pwede magreklamo sa sa mga kongresista nito? No? Sino ba ang pwedeng maglabas ng mga baho nito? Wala. Sino bang pwedeng mag-imbestiga sa kanila? Wala. Kaya siguro talagang tama ako. Kung hindi ako tama, edi mali ako, di ba? Pero isa lang masasabi ko, baka lang sila na pong pinakamakapangyarihan. Mas makapangyarihan pa po sila sa presidente kung umasta, di ba? Kasi biruin mo, sila na ang COA, sila na ang NBI, sila na ang pulis, sila na ang hukom. Ano pa? Yung ibang branch ng ating gobyerno, no? I-close na natin. Kongreso na lang, mga kababayan. Sulit naman solid di ba? Para isa lang ang pasasweldohin natin, di ba? Hindi na marami pa. Kongreso lang sapat na.
Parang ganun ang lumalabas eh. Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? At eto, may napansin po ako after pong ma-contempt ni Castro, si Yusek Lopez, si Atty. Lopez, mga kababayan, eto po ang nangyari. Yan po. Si Castro at si Acop. Nako. Alam niyo po ba kung anong naiisip ko dyan? Dahil sa pagka-contempt nila. No? Dahil sa pagka-contempt kay Atty. Lopez, tingnan nyo, parang okay, very good. Accomplish natin yung goal natin ngayong araw na ito. Diba? Ulitin pa natin isa pa. Yan o. Happy si Castro, mga kababayan. Mission accomplished ba? Ang tanong ng taong bayan. Kasabwat yata dito si Acop, mga kababayan. Kasi tingnan nyo may paganyan-ganyan pa kayo. Ano yan? Mission accomplished ba? Well, anyway, ano po sa palagay niyo mga kababayan? Pero sa palagay ko talaga, ito na po yung sinasabi nilang stick to the plan. Diba? Well, anyway, sa kabilang banda naman mga kababayan, eto, Congressman Marcoleta, mayroon pong pasabog. Nako, patungkol po sa ICC. Ito, pakinggan po natin. Habang ginaganap pala yung Quadcom na yan, nandito yung mga operatives ng ICC. Ngayon, kung nandito sila, nakita nila, nalantad sa kanila ang kakulangan ng due process, at kung tatanggapin nila yung transcript na ginawa, na ngayon pa lang sasabihin ko na mga inutil din sila. Paano mo tatanggapin ang isang proseso na walang depensa walang kadepensa, pinagtatanong mo, pero siya wala siyang karapatang magtanong doon sa mga taong nag-a-accuse sa kanya. Ito basic ito. Habang ang isang bansa ay demokratiko, hindi niya papayagan yung ganung klaseng pagdinig. Kaya kung ibibigay nila, halimbawa, at tatanggapin. Na iba pinagtatawanan ko na yan, ICC. So yan mga kababayan, ICC inutil kapag tinanggap itong transcript ng Quadcom dyan sa hearing po na naganap na umattend ang ating former president. So nandito pala yung mga taga-ICC. Siguro ko hindi lang ngayon nandyan na yan. Noon pa man nandyan na sila dahil 'di ba nung hearing po sa Senado, kinabukasan po mga kababayan nag-post agad si Trillanes na naipasa niya na sa ICC. Ganun kabilis, no? Yung transcript. Ibig sabihin nandito na sila before pa yung hearing diyan sa Congress mga kababayan. Ano po ang inyong opinion diyan? Nako. Well, anyway, ano man po ang inyong opinion, comment nyo lang po at eto po, panoorin po natin at bigyan ng reaction to. Breaking news, Diyos ko po, grabe pala ang ginawa nila kay Vice President Sara Duterte. Contempt na, 1 million na pabuya, bistado na. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to. Trending itong si Mary Grace Piatos. Sino ba yung Mary Grace Piatos na kung saan ang Kongreso ay mamimigay ng 1 million na pabuya? Hala, mamimigay sila kung sino nakapagturo kay Mary Grace Piatos? Talaga ba? Meron ba talagang Mary Grace Piatos? 1 milyong piso na pabuya ang inaalok ng mga kongresista sa kung sino man ang makapagturo kay #Mary Grace Piatos ayon kay House Committee on Good Government and Public Accountability Vice Chairperson J. Conghon. Matatanda ang lumabas sa pagdinig ng Kamara ang pangalang Mary Grace Piatos bilang individual na punirma umano sa mga resibo sa gastos ng confidential funds sa Office of the Vice President. Pag-ambag-ambagan ng mga kongresista ang 1 million na pabuya upang matukoy at mapatawag bilang resource person ang nasabing tao. Wala, grabe talaga ambag-ambagan sa 1 million. For what? Para saan? In aid of legislation? So, kung lang 1 million? Dapat sana yung mag-ambag-ambag kayo dahil maraming nasalanta ng bagyo. 3 bagyo nang dumaan, nakarinig ba tayo na ang mga kongresista ay nag-ambag-ambagan para tulungan o pumunta itong nasa nasa Quadcom hearing, itong mga House Committee ng Good Government, pumunta ba sila sa mga nasalanta ng bagyo? Hindi naman Pero itong si Mary Grace Piatos, halata naman. Halata
na magbibigay sila ng 1 million pabuya, halata namang walang Mary Grace Piatos. Kaya confident ang mga kongresista na nag-ambag-ambag kami ng 1 million pesos kung sino makapagturo kay Mary Grace Piatos. Kung ikaw si Mary Grace Piatos, aamin ka ba? Tapos pupunta ka sa house, sa hearing, tapos gigisahin ka doon, di ba? At sino bang luka-luka na may pangalang Mary Grace Piatos? Ay, hindi natin alam kami, baka meron niya. Pati nga ang pusa ko gusto nang hanapin ang Mary Grace Piatos. Di ba? O ang pusa, sabi niya, punta tayo, meow, 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 meow. Di ba? Gusto rin na ang pusa na makuha ng 1 million. Naku, logical thinking ba? Di ba? Ambag-ambagan for Mary Grace Piatos. Sinong tanga ang maniwala? Kaya kabibig, maniwala kayo? Mas maniniwala ako kung sasabihin na mag-ambag-ambagan kami para sa mga nasalanta ng bagyo. O yan, mas pumalakpak ang tenga, mata, ilong at bibig ng maraming tao. At baka maiba ang pananaw ng mga tao sa mga House Committee on Good Government and Public Accountability. Pati sa Quadcom, di ba? Baka mabago ang aming pananaw na ay may puso pa rin sila. Ay, naawa sila sa mga nasalanta ng bagyo. Pero iba ang trip nila eh. Si Mary Grace Piatos ang hinahanap, parang wanted na si Mary Grace Piatos. May pabuya, may patong sa ulo si Mary Grace Piatos ng 1 million pesos. Ito ang sabi ng netizen, mas mabilis pa ang pabuya kesa maghanda ng relief ng mga nasalanta. O, di ba? O, back to you. So yan mga kababayan, tama rin naman, di ba? O bakit ganon? Agad-agad kayong magbibigay ng reward just to find or just to give information about Mary Grace Piatos, no? Na sinasabi naman ng COA, it's not Piatos, it's Piate, no? Oh. Well, anyway, kung talagang insist nila yan, mga kababayan, nagambag-ambag daw sila, well, congratulations sa inyo. Dahil ganun talaga kayo no? Ganun po sila ka-eager, no? Na, well, makuha talaga itong impormasyon. Hindi natin alam kung existing bang ito. Ano? Kung gawa lang ba yan or hindi. No? Well, anyway, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment lang po sa baba para at isa lang po natin makabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.